Isang mapagkumbabang magsasaka ang pumasok sa isang bangko, ngunit siya'y ininsulto ng isang mayabang na manager na sumigaw, "Isa ka lang mahirap na walang kwenta." Ang hindi alam ng lalaking iyon, ang sandaling iyon, ang magsisimulang baligtarin ang kanyang mundo. Isang maliwanag at mainit na umaga nang maglakad si Marcelo Santos sa mataong mga kalye ng Esperanza do Valle. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, mabagal at puno ng layunin. Nililiwanagan ng araw ang kanyang dinaanan habang marahang tumutunog ang kanyang lumang bota sa semento. Isang sombrerong dayami ang nagbibigay lilim sa kanyang mukhang hinubog ng maraming taon ng tapat na pagtatrabaho sa bukid. Ang kanyang kupas na checkered na polo, pinalambot ng panahon at di mabilang na paghuhugas, ay tahimik na nagkukwento ng isang lalaking buong buhay na nagsikap. Nang mapalapit siya sa ingranding gusali ng National Progress Bank, napansin ni Marcelo ang tuloy-tuloy na pagpasok at paglabas ng mga taong nakaeleganting damit. Mga executive na makintabang suit, mga babaeng may mamahaling bag, at mga batang propesyonal na mabilis magsalita ni hindi man lang siya nilingon. Para sa kanila, isa lang siyang lalaking galing probinsya na hindi nababagay doon. Huminga ng malalim si Marcelo at binuksan ng mataas na salaming pinto. Sinalubong siya ng malamig na hangin na mariing kaiba sa init sa labas. Ang loob ay moderno at elegante. Kumikinang ang marmol na sahig sa ilalim ng maliwanag na ilaw at marahang tumutugtog ang klasikal na musika. Isang mundong lubos na naiiba sa buhay na nakasanayan niya sa bukid. Sa harap na mesa, isang dalagang nagngangalang Ingrid ang ngumiti ng magalang. Bagamat sandaling napatingin ang kanyang mga mata sa simpleng kasuotan ni Marcelo. "Magandang umaga po, Ginoo. Paano ko kayo matutulungan?" tanong niya, pilit na magiliw kahit may bahid ng pagmamataas ang kanyang tinig. "Magandang umaga, Hiha. Nais kong makausap ang manager tungkol sa isang account dito." Mahinahong sagot ni Marcelo habang magalang na inaalis ang kanyang sombrero. Kumislap ang mga mata ni Ingrid, halatang nagulat. "May appointment po ba kayo?" Si Manager Ricardo Peralta ay tumatanggap lamang ng mga kliyenteng may appointment, sabi niya. Tila inaasahan na ang sagot. "Wala, ngunit mahalaga ito. Handa akong maghintay kahit gaano katagal," kalmadong tugon ni Marcelo habang mahigpit na hawak ang kanyang sombrero. Tahimik na napabuntong hininga si Ingrid at kinuha ang telepono. "Mr. Ricardo, may isang Ginoo rito na gustong makipag-usap sa inyo tungkol sa isang account," sabi niya. Binibigyang diin ang salitang Ginoo na para bang hindi ito ganap na akma. Sa kabilang linya, maririnig ang iritadong boses ni Ricardo. "Anong klasing tao siya? Nasa mahalagang meeting ako." Tumalikod si Ingrid at ibinaba ang boses. "Isang magsasaka po, sir. Napakasimple." Umungol si Ricardo. "Paghintayin mo, kakausapin ko siya kapag may oras ako. Malamang isa na naman siyang humihingi ng pautang na hindi niya kayang bayaran." Narinig ni Marcelo ang lahat, ngunit hindi nagbago ang kanyang mukha. Sanay na siya sa ganitong pagtrato. Buong buhay niyang hinarap ang paghusga batay sa anyo. Matagal na niyang natutunan na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa damit o ari-arian, may mas malalim pa rito. "Maaari po kayong umupo roon," sabi ni Ingrid, itinuro ang isang upuang balat. "Pero baka matagal po ang hintayan." Tumango si Marcelo at tahimik na naupo. Habang lumilipas ang oras, pinapanood niya ang mga taong dumarating at umaalis. May mga kliyenteng mainit na tinatanggap at agad dinadala sa opisina ng manager. Isang lalaking elegante ang agad tinawag. Isang babaeng puno ng alahas ang binigyan ng labis-labis na atensyon. Lumipas ang 2 oras. Nanatiling matiisin si Marcelo, nagbabasa ng isang business magazine sa mesa. Nagsimulang mailang ang ilang empleyado. Nagbubulungan sila at pasulyap-sulyap sa kanya, hindi malaman ang iisipin. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ng manager.
lumabas si Ricardo Peralta, matangkad at payat, perpektong nakaayos ang buhok, suot ang suit na marahil ay mas mahal pa sa taunang kita ng isang magsasaka. Nilibot ng malamig niyang tingin ang silid hanggang tumigil kay Marcelo. "Ikaw ba ang nagsasayang ng umaga ko?" Sigaw niya. "Wala ka bang ibang magawa?" Dahan-dahang tumayo si Marcelo at muling isinuot ang kanyang sombrero. "Magandang umaga, Mr. Ricardo. Ako po si Marcelo Santos. Nandito ako upang pag-usapan ang isang account." Umismid si Ricardo at tumawa. "Account? Ikaw?" Nilibot niya ng tingin si Marcelo na puno ng pagkasuklam. "Makinig ka, matanda. Ang lugar na ito ay para sa totoong negosyo, totoong pera, hindi para sa mga tulad mo." Tumahimik ang lobby. Lahat ay napatingin sa kanila. May ilang empleyadong nailang, ngunit walang nagsalita. Nagpatuloy si Ricardo, halatang nasisiyahan. "Maswerte ka pang ngang kinakausap kita," sabi niya ng may panunuya. "Dapat ay tinawag ko na ang seguridad." Lumapit siya at ibinaba ang boses, ngunit mas lalong naging malupit. "Tingnan mo ang sarili mo, ang maruruming bota, ang basahang tinatawag mong damit. Isa ka lang kahabag-habag na mahirap." Parang sampal ang kanyang mga salita. May ilang kliyente ang napailing sa disgusto, ngunit walang nangahas na magsalita laban sa manager. Hindi gumalaw si Marcelo. Tahimik niyang tinitigan si Ricardo. Matatag, malalim ang mga mata, puno ng karanasan. At saka may hindi inaasahang nangyari. Ngumiti siya. Isang banayad, may alam ng ngiti, hindi mula sa yabang o galit, kundi mula sa kaalamang may alam siyang hindi alam ng iba. "Tama ka," sabi niya ng may tahimik na lakas. "Isa lamang akong simpleng tao. Ngunit ang anyo, Mr. Ricardo, ay maaaring lubhang mapanlinlang." Kumunot ang noo ni Ricardo, biglang nawalan ng katiyakan. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya. Unti-unting nawawala ang kanyang kumpiyansa. Hindi nagpaliwanag si Marcelo. Bahagya lamang niyang itinaas ang sombrero at naglakad palabas. Sa pintuan, huminto siya at lumingon sa huling pagkakataon. "Sa loob ng ilang araw, Mr. Ricardo, mauunawaan ninyo kung ano ang ibig kong sabihin." At sa gayon, lumabas si Marcelo Santos ng bangko, iniwan ng isang nalilitong manager, mga empleyadong nagbubulungan at ang pakiramdam na may malaking bagay na kakasimula pa lamang. Ang hindi alam ni Ricardo, nagawa niya ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang karera. Naglakad si Marcelo pabalik sa mga kalye, patungo sa kanyang lumang pick-up truck. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa galit, kundi sa mas malalim na damdamin. Ang insulto sa bangko ay gumising sa mga alaala na matagal niyang itinago, parang mga lumang larawang iniingatan sa isang kahon. Pagdating niya sa kanyang lupa, Santa Monica Farm, ipinarada niya ang sasakyan sa ilalim ng malaking punong mangga na itinanim ng kanyang yumaong asawa na si Monica. Maraming taon na ang nakalipas. Ang bahay ay simple, puti na may asul na gilid, ngunit sa ilalim ng kasimplihan nito ay may lihim na kakaunti lamang ang nakakaalam. Isang kayamanang binuo sa loob ng maraming taon ng pagsusumikap. Pinili ni Marcelo ang mapagkumbabang buhay na ito ng kusa, at may makapangyarihang dahilan siya. Pumasok siya sa bahay at dumiretso sa silid na minsang pinagsaluhan nila ng kanyang minamahal na si Monica. Sa isang tahimik na sulok ng silid ay nakatayo ang isang lumang baul na gawa sa kahoy, maingat na hinandog at ginawa ng ama ni Marcelo maraming taon na ang nakalipas. Sa banayad at halos sagradong mga kamay, binuksan ni Marcelo ang nangingit-ngit nitong takip. Sa loob, nakita niya ang isang maliit na madilim-berdeng metal na kahon, uri ng kahong dating ginagamit ng mga bangko upang mag-imbak ng mahahalagang dokumento.
Maingat niya itong inangat at binuksan. Maayos na nakahanay sa loob ang mahahalagang papeles at sa gitna ng mga iyon ay may isang liham. Ang papel ay kupas at nanilaw dahil sa paglipas ng panahon. Sa kabila ng mga taon, malinaw na malinaw pa rin ang masilang sulat kamay sa sobre. Ito ay mula kay Monica. Kinuha ito ni Marcelo na parang may hawak na marupok na paru-paro. Kuminang ang kanyang mga mata sa luha na pilit niyang pinipigilan. Mahal kong Marcelo, marahang panimula ng liham. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay dumating na ang panahon upang gamitin ang lahat ng ating binuo ng magkasama. Buhay na buhay ang mga salita ni Monica. Alam niyang mas gusto ni Marcelo ang tahimik at payak na buhay at lalo niya itong minahal dahil doon. Ngunit sa liham na ito, pinaalalahanan niya siya ng mas malalim na katotohanan na ang kanilang yaman ay hindi lamang biyaya, kundi isang pananagutan. Hindi lamang mapagmahal na asawa si Monica, isa rin siyang matalas at mahusay na mamumuhunan. Habang si Marcelo ay nagtatrabaho sa bukid gamit ang kanyang magagaspang at masisipag na kamay, si Monica naman ay palihim na pinapalago ang kanilang kayamanan. Kinuha niya ang munting kita ng bukid at matalinong ipinuhunan sa mga stock, real estate at sari-saring pondo. Kakaiba ang kanyang pakiramdam sa galaw ng merkado. Bawat hakbang ay matalino, napapanahon at kumikita. Sa paglipas ng mga taon, nang hindi umaakit ng pansin, nakalikom ang mag-asawa ng isang malaking kayamanan. Hindi sila nagtayo ng magagarang bahay o nagpuno ng garahe ng mga mamahaling sasakyan. Sadyang pinili nila ang simpleng pamumuhay. Madalas sabihin ni Monica, ang tunay na yaman, Marcelo, ay ang kakayahang tumulong sa iba nang hindi nakikita. At iyon nga ang kanilang ginawa. Tahimik nilang pinunduhan ang pag-aaral ng mga estudyante, sinagot ang gastusing medikal ng mga pamilyang wala nang malapitan, at sinuportahan ang ilang lokal na charity, lahat ay nang hindi ibinubunyag ang kanilang pagkakakilanlan. Isang network ng mapagkakatiwala ang mga abogado at accountant ang tumulong upang manatiling lihim ang lahat. Binasa ni Marcelo ang liham na may mabigat na damdamin. Darating ang araw, mahal ko, isinulat ni Monica, na kailangan mong gamitin ang ating kayamanan, hindi para sa yabang, kundi upang tumindig laban sa kawalan ng katarungan. Hindi para magpasikat, kundi upang ipaalala sa iba na ang dignidad ay hindi nasusukat sa yaman o anyo, kundi sa paraan ng pagtrato natin sa kapwa. Biglang tumunog ang telepono, pumutol sa malalim at emosyonal na katahimikan. Maingat na inilapag ni Marcelo ang liham at sinagot ang tawag. Mr. Santos, wika ng isang kalmado at magalang na boses. Ako po, si Rosa Castillo, Regional Director ng Bangko Progreso Nacional. Kailangan ko po kayong makausap kaagad. Nagulat si Marcelo. Paano nakuha ng Regional Director ng bangko ang kanyang numero? At bakit siya tumatawag kaagad matapos ang hindi ka nais-nais na karanasan niya kay Ricardo? Opo, Mrs. Rosa. Ano po ang maitutulong ko? Sagot niya. Sa totoo lang, Mr. Santos, mainit niyang sabi, tumatawag ako upang mag-alok ng tulong. Nalaman ko ang nangyari ngayon kay Manager Ricardo Peralta. Nais kong malaman ninyo na ako'y lubos na nagulat at labis na humihingi ng paumanhin sa paraan ng pagtrato sa inyo. Taimtim ang kanyang tinig, malayo sa kayabangan ni Ricardo. Tunay ang kanyang pagkabahala. Pinahahalagahan ko ang inyong malasakit, Mrs. Rosa. Ngunit sa totoo lang, hindi na bago sa akin ang mga ganitong bagay. Wala akong sama ng loob. Pero ako meron, mariin niyang tugon. At higit pa ron, alam ko kung sino talaga kayo. Sumunod ang isang tensyosong katahimikan. Bumilis ang tibok ng puso ni Marcelo. Kakaunti lamang ang nakakaalam ng kanyang tunay na kalagayang pinansyal. Regular naming sinusuri ang mga profile ng mga high-value investor, patuloy ni Rosa.
Isipin ninyo ang aking pagkagulat nang matuklasan kong isa sa pinakamayayamang tao sa buong estado ay nakatira sa isang payak na bukid at nagmamaneho ng lumang pickup. Marahang napabuntong hininga si Marcelo. Nabunyag na ang lihim na matagal nilang iningatan ni Monica. Mr. Santos, ang inyong mga puhunan ay nakakalat sa maraming institusyong pinansyal. May hawak kayong shares sa malalaking tech company, nagmamay-ari ng ilang commercial properties, at may malalaking assets sa mga top-performing fund. Ang kabuuang halaga ng inyong portfolio ay katumbas o mas mataas pa kaysa sa maraming kilalang milyonaryo. At ano naman ang balak ninyong gawin sa kaalamang iyan? Tanong ni Marcelo, kalmado kahit may bigat sa kanyang dibdib. Gusto kong itama ang nangyari, sagot ni Rosa. Hindi lamang ininsulto ni Ricardo Peralta ang isang kliyente, ipinahiya niya ang isa sa pinakamaimpluwensyang investor sa ating rehiyon. Ang kanyang asal ay hindi lang bastos, ito'y pabaya. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy. Ngunit bago ako gumawa ng karagdagang hakbang, kailangan kong itanong, nais ba ninyong maging publiko ang lahat ng ito? Dahil batay sa inyong katayuang pinansyal, dapat ay matagal na naming inalok sa inyo ang pinakamataas na antas ng serbisyo, personal account manager, pribadong silid, premium na benepisyo, lahat ng inilalaan namin para sa mga elite na kliyente. Tumingin si Marcelo sa labas ng bintana ng kanyang tahimik na tahanan sa bukid. Naglalakad ang mga manok sa bakuran at sa malayo ay nanginginain ang mga baka. Ang payapa at simpleng buhay na ito ay palagi niyang pinili. Ngunit marahil tama si Monica. Marahil ito na ang sandali upang gamitin ang kanyang impluensya, hindi para sa luho o paghihiganti, kundi upang magturo ng mahalagang aral tungkol sa kababaang loob at paggalang. Mrs. Rosa, wika niya ng matatag, naniniwala akong panahon na para may matutong ang anyo ay maaaring mapanlinlang. Kung gayon, tatanggapin ninyo ba ang aming VIP service? Maaari ko nang simulan ngayon ang mga paghahanda upang matiyak na matatanggap ninyo ang paggalang na nararapat sa inyo. Naalala ni Marcelo ang mga salita ni Monica, ang paggamit ng yaman hindi upang magyabang, kundi upang ipagtanggol ang dignidad kapag kinakailangan. Ngumiti siya. Opo, tinatanggap ko, ngunit nais kong gawin ito sa isang tiyak na paraan. May naiisip akong paraan na magbubukas ng ilang mata. Nakikinig ako, Mr. Santos, sabi ni Rosa na may interes. Gusto kong matuklasan ni Mr. Ricardo ang katotohanan sa pinaka-epektibong paraan. Hindi ko nais na sirain siya, nais ko siyang turuan ng isang aral na hinding-hindi niya malilimutan. Marahang tumawa si Rosa. Mr. Santos, pakiramdam ko'y mahusay tayong magkakasundo. May ilan na akong ideyang tiyak na magugustuhan ninyo. Nang matapos ang tawag, muling kinuha ni Marcelo ang liham ni Monica. Umalingaw-ngaw sa kanyang puso ang kanyang mga salita. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang turuan ang iba ng kababaang loob, kahit may dahilan kang umasta ng nakahihigit. Ang mapagkumbabang magsasakang iyon ay malapit ng maging pinaka-prestihiyosong kliyente ng Bangko Progreso Nasyonal. At walang kaalam-alam si Ricardo Peralta na magsisimula na ang pinakamalaking unos sa kanyang propesyonal na buhay. Kinabukasan ng umaga, pumasok si Ricardo sa bangko na tila isang kampyon. Lalong lumaki ang kanyang ego matapos ang engkwentro niya sa lalaking tinawag niyang basahang magsasaka. Buong magdamag sa bar, paulit-ulit niyang ikinuwento ang pangyayari. Palaging dinaragdagan ang detalye upang mapahanga ang kanyang mga kaibigan. Dapat nakita ninyo ang mukha niya nang sabihin kong isa siyang kawawang hamak. Tawa ni Ricardo habang ibinabagsak ang baso ng whiskey. Ang mga taga-bukid na yan, dapat alam nila ang kanilang lugar. Ngunit hindi alam ni Ricardo na guguho na ang lupa sa ilalim ng kanyang karera.
Sa mismong sandaling iyon, sa isang makinis na opisina sa ika-10 palapag, nakatayo si Rosa Castillo sa likod ng kanyang mesa, napapalibutan ng mga ulat at buod ng mga account. Matalas ang kanyang mga mata habang sinusuri ang mga numero, bawat detalye ay lalong nagpapalalim ng kanyang pagkagulat at galit. Diyos ko, bulong niya habang inaayos ang salamin upang muling tiyakin ang lalaking ito ay nagkakahalaga ng 87 milyong reais. Pumasok ang kanyang assistant na si Marina na may dalang karagdagang dokumento, bakas sa mukha ang pagkabigla. Director, mas malaki pa ito kaysa sa inaakala natin. Kinuha ko ang buong tala ng kanyang mga transaksyon mula sa iba pa niyang bangko. Mahigit 2 milyong reais ang ginagalaw niya bawat buwan sa investments lamang. Biglang tumayo si Rosa, tila tinamaan ng kidlat. 2 milyon kada buwan? Ulit ni Rosa. Puno ng hindi makapaniwalang tono ang kanyang boses. Sigurado ka ba talaga sa mga numerong ito, Marina? Opo, Direktor, walang pagkakamali, sagot ni Marina nang may buong katiyakan. Lumapit siya at ibinaba ang boses, parang magbabahagi ng isang pambansang lihim. At hindi pa po iyon ang lahat. Tumingin-tingin siya sa paligid upang tiyaking walang ibang nakakarinig, saka nagpatuloy. Si Mr. Marcelo ay may-ari ng 3 buong shopping center, 2 malalaking supermarket chain at siya ang majority shareholder sa 5 tech company. Bukod pa riyan, nagmamay-ari siya ng mahigit 10,000 ektarya ng lupang sakahan. Nanatiling nakatayo si Rosa, tila napako sa sahig. Tumahimik ang silid. Bumagsak sa kanya ang buong bigat ng pagkakamali ni Ricardo na parang martilyo. Kumunot ang kanyang panga habang sinusubukang unawain kung gaano kalala ang sitwasyon. At tinrato ni Ricardo ang lalaking ito na parang pulubi. Bulong ni Rosa, nanginginig sa galit ang kanyang tinig. Isa sa pinakamahalagang kliyente sa buong rehiyon at pinahiya pa sa publiko sa mismong lobby natin. Marahang tumango si Marina. Direktor, may isa pa po. Maingat akong nakausap ang ilang empleyadong nakasaksi sa lahat. Sinabi nila na hindi lang sinaway ni Ricardo si Mr. Marcelo, sinigawan niya siya. Malakas, sa harap ng hindi bababa sa 20 tao at kabilang doon ang ilang high-profile na kliyente. Ipinihit ni Rosa ang mga mata at ipinikit sandali, iniisip ang maaaring mangyari. Mga balita sa social media, mayayamang kliyenteng nagwi-withdraw ng pondo at ang board of directors na humihingi ng pananagutan. Isa itong posibleng sakunang pang-public relations. Marina, simulan mo ang pagbuo ng kompletong ulat tungkol sa lahat ng ari-arian ni Mr. Marcelo, utos ni Rosa. Gusto ko ang bawat detalye, mga investment, real estate, negosyo, lahat ay dokumentado ng may lubos na pagiging lihim. Ginagawa ko na po, sagot ni Marina. Pero, maari po ba akong magtanong? Sige, ano po ang balak ninyong gawin kay Ricardo? Naglakad si Rosa patungo sa malaking bintana ng kanyang opisina at minasdan ang skyline ng lungsod. Ang mga tao sa ibaba ay parang mga langgam, karaniwang mamamayan, masisipag magtrabaho, walang kamalay-malay na isa sa kanila, isang simpleng magsasaka, ay kayang bumili ng buong block ng lungsod kung nanaisin niya. May matututunan si Ricardo na aral na hinding-hindi niya makakalimutan, mahinahong sabi niya. Ngunit bago iyon, kailangan kong makipagkita kay Mr. Marcelo ng harapan. Samantala, sa mas mababang palapag, 3 palapag sa ibaba, muling nakaupo si Ricardo sa kanyang opisina, buong yabang na ikinukuwento ang istorya ng walang muwang na magsasaka, sa kanyang kasamahan na si Antonio Lopez, isang senior employee na kilala sa pagiging mahinahon at magalang. Sa tingin mo ba'y nasobrahan ka? Maingat na tanong ni Antonio, halatang hindi komportable sa kanyang naririnig. Mukha naman siyang magalang. Magalang,
Humalakhak si Ricardo. Antonio, huwag na. Ang mga ganitong taga-bukid kailangan turuang malaman ang kanilang lugar. Hindi ako nag-aral ng maraming taon at nag-postgraduate para lang mag-aksaya ng oras sa mga probinsyanong hindi man lang marunong magbukas ng bank account. Sumimangot si Antonio, pero paano mo na sigurong wala siyang account? Napahinto si Ricardo. Sa unang pagkakataon, pumasok ang pagdududa sa kanyang isipan. Hindi nga pala niya iyon sinuri. Tingnan mo naman ang suot niya, singhal ni Ricardo. Ang mga taong may pera, hindi ganyan manamit. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Ang sekretarya ni Rosa ang tumatawag. Mr. Ricardo, nais po kayong makita kaagad ni Director Rosa sa kanyang opisina. Kinabahan siya parang may kumabog sa kanyang sikmura. Ngunit agad niyang inayos ang kanyang kurbata at kinumbinsi ang sarili na magandang balita iyon marahil papuri sa sistemang ipinakilala niya kamakailan. Si Antonio, gayunpaman, ay may masamang kutob. Umiling lamang siya habang umaalis si Ricardo. Sa opisina ni Rosa, kumatok si Ricardo sa pinto ng may kumpiyansa. Ngunit nang tumingala si Rosa, agad niyang napansin na may kakaiba. Ang kanyang mukha ay malamig, matalim, ganap na hindi mabasa. Pumasok ka at isara ang pinto, sabi niya. Marami tayong pag-uusapan. Pumasok si Ricardo, pilit pinananatili ang kanyang alindog. Magandang umaga po, Direktor. Ipinapalagay kong ito'y tungkol sa mga huling numero. Umupo ka, putol ni Rosa. Matigas at walang emosyon ang tinig. At ipaliwanag mo sa akin ng eksakto kung ano ang nangyari kahapon kay Mr. Marcelo Santos. Parang tinamaan ng kidlat si Ricardo. Marcelo Santos, paano niya nalaman ang pangalan? Ni hindi nga niya ito tinanong. Iyon po, kabang tawa ni Ricardo. Isang maliit na hindi pagkakaunawaan lang po. May isang magsasakang dumating na walang appointment. Hindi pagkakaunawaan, ulit ni Rosa, tumataas ang boses. Sinigawan mo ang isang lalaki sa harap ng 20 tao. Tinawag mo siyang kawawang mahirap sa ating lobby. Iyan ba ang tawag mo sa hindi pagkakaunawaan? Nauutal si Ricardo. Direktor, hindi po siya mukhang kliyenteng karaniwan naming pinaglilingkuran. Hindi po siya pasok sa profile. Profile? Tumayo si Rosa, umuusad ang upuan na may malakas na kalabog. Alam mo ba kung sino si Marcelo Santos? Halatang nanginginig na si Ricardo. Isang magsasaka. Malakas na ibinagsak ni Rosa ang isang makapal na folder sa mesa. Lumipad ang mga papel habang sigaw niya. Si Marcelo Santos ay may yaman na 87 milyong reais. Namutla si Ricardo. Kinapitan niya ang mga braso ng upuan upang hindi matumba. Ano? Pabulong niyang tanong. Halos hindi makapagsalita. Narinig mo ako, maring sabi ni Rosa. Ang lalaking ininsulto mo ay isa sa pinakamakapangyarihang kliyente natin. Gumagalaw siya ng 2 milyong reais bawat buwan. May-ari siya ng mga mall, supermarket, lupa. Napakalawak ng kanyang imperyo. Nahilo si Ricardo. Kinapkap niya ang mesa, naghahanap ng sandigan. Pero mukhang napaka-ordinaryo niya. Eksakto, hampas ni Rosa sa mesa. Hindi ba sumagi sa isip mo na ang ilan sa pinakamayayamang tao sa mundo ay hindi nagyayabang, na ang kababaang loob ay hindi nangangahulugang kahirapan? Walang nasabi si Ricardo. Nanginginig niyang binuklat ang mga dokumentong nagpapatunay sa napakalaking yaman ni Marcelo. Hindi ko alam, hindi ko inakala. At iyan mismo ang problema, sigaw ni Rosa. Hinuhusgahan mo ang tao batay sa kanyang bota at kamiseta. Hindi mo man lang siya binigyan ng pangunahing paggalang na nararapat sa bawat tao. Sa sandaling iyon, pumasok si Marina, bahagyang hinihingal. Paumanhin po sa pag-abala, Direktor, ngunit nandito na po si Mr. Marcelo Santos. Sinabi niyang may appointment siya. Parang mahihimatay si Ricardo. Ang pinakamasahol niyang bangungot ay nasa likod na ng pinto. Ngumiti si Rosa, isang malamig at kalkuladong ngiti.
Perpekto, papasukin ninyo siya. Humarap siya kay Ricardo. Sana handa ka na. Ito na ang sandali ng katotohanan mo. Habang umaakyat ang elevator, bawat palapag ay tila isang countdown. Nanatiling nakapirmi si Ricardo sa kanyang upuan, basang-basa ng malamig na pawis, nanginginig ang mga kamay sa ilalim ng mesa. Hindi nagsalita si Rosa, tinitigan lamang siya, puno ng tahimik na paghuhusga. Direktor, pabulong na sabi ni Ricardo, baka maaari po akong humingi ng paumanhin. Ipaliwanag na hindi pagkakaunawaan lang ito. Tumahimik ka, matalim na putol ni Rosa. Sapat na ang mga sinabi mo. Ngayon, manood ka at makinig. Bumukas ang pinto. Pumasok si Marina at nagsabi, Mr. Marcelo Santos. Tumingin si Ricardo sa pintuan, umaasang may makikitang dramatikong pagbabago. Ngunit ang parehong lalaki ang pumasok, may sombrerong, dayami, maalikabok na bota at kupas na damit. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala si Marcelo na hindi nakikita ngunit napakalakas. Ang kanyang tahimik na kumpiyansa ay pumuno sa silid ng higit pa sa anumang mamahaling suit o sapatos. Sa likod ni Marcelo ay sumunod ang dalawang lalaki na nakamatalas at elegante na suite. Ang isa ay may hawak na makinis na leather briefcase, habang ang isa pa ay may bit-bit na modernong tablet. Isang tingin pa lang agad silang nakilala ni Ricardo. Mga top-tier na abogado, mga high-level na financial advisor. Magandang umaga, Mrs. Rosa, sabi ni Marcelo sa kanyang karaniwang kalmado at magalang na tono, marahang inaalis ang kanyang sombrerong dayami. Salamat po sa pakikipagkita sa akin. Agad tumayo si Rosa at iniabot ang kamay na may mainit na ngiti. Ibang-iba sa malamig na ekspresyong ipinakita niya kay Ricardo, ilang sandali lang ang nakalipas. Mr. Marcelo, ang karangalan ay sa akin at hayaan ninyong sabihin ko kung gaano ako lubos na humihingi ng paumanhin sa nangyari kahapon. Hindi dapat iyon nangyari. Napako si Ricardo sa kanyang upuan. Hindi niya maunawaan ang nakikita niya. Ang parehong direktor na kanina lang ay pinagalitan siya, ngayoy tinatrato ang parehong payak na magsasaka ng may paggalang na tila hindi niya kailanman ipinakita kaninuman. Lumingon si Marcelo kay Ricardo, nagtagpo ang kanilang mga mata, ngunit sandali lang dahil agad yumuko si Ricardo, hindi kayang salubungin ang tingin ng lalaking kanyang pinakamasakit na ininsulto. Mr. Ricardo, sabi ni Marcelo sa kalmado at matatag na boses, walang galit, tanging isang tahimik na autoridad na lalo pang nagpalubog kay Ricardo sa hiya. Kumusta ka ngayong umaga? Sinubukan ni Ricardo na sumagot, ngunit paos na bulong lang ang lumabas. Paralisado siya sa guilt at pangamba. Lumapit ang isa sa mga kasama ni Marcelo at binuksan ang briefcase. Mr. Marcelo, panimulan niya, gaya ng inyong ipinakiusap, dinala ko ang lahat ng financial records na hiniling ninyo. Director Rosa, ang mga dokumentong ito ay naglalaman ng kumpletong statements ng mga ari-arian ni Mr. Marcelo Santos. Tinanggap ni Rosa ang mga papeles at mabilis na sinulyapan, nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Mr. Marcelo, marahan niyang sabi, ipinapakita ng mga dokumentong ito na mayroon kayong 73 milyong reais sa investments? Tumango si Marcelo ng may dignidad. Oo, ang yumaong asawa kong si Monica ay gumawa ng napakatalinong mga desisyon sa paglipas ng mga taon. Palagi siyang may kakaibang galing sa paghahanap ng magagandang oportunidad. Nagsalita ang ikalawang lalaki, si Nelson Lopez, ang kanyang financial advisor. At hindi pa kasama riyan ang kanyang real estate portfolio. Ang mga property na pag-aari ni Mr. Marcelo ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 120 milyong reais. Parang lumabo ang paningin ni Ricardo. Nahilo siya. 213 milyong reais.
Ang lalaking tinawag niyang kahabag-habag ay mas mayaman pa kaysa sa karamihan ng CEO. Si Rosa, gulat na gulat, ay marahang nagtanong, Mr. Marcelo, kung maaari, bakit po kayo namumuhay ng napakasimple sa kabila ng ganitong kayamanan? Ngumiti si Marcelo ng payapa. Naniniwala si Monica at naniniwala pa rin ako na ang tunay na yaman ay hindi tungkol sa ipinapakita natin sa iba, kundi sa ibinibigay natin. Tahimik naming sinuportahan ang dos-dosenang social initiatives, edukasyon para sa mga bata, serbisyong medikal para sa mga pamilya, pati ang pagpapatakbo ng isang ospital para sa mga bata. Muli niyang sinulyapan si Ricardo na namumutla na. Pinili namin ang kasimplehan, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto namin. Itinuro sa akin ni Monica na kapag pinagpala ka ng marami, tungkulin mong iahon ang mga may kaunti. Idinagdag ni Dr. Fernando, sa katunayan, si Mr. Marcelo ay isa sa pinakamalalaking anonymous donor sa buong rehiyong ito. Nakapagbigay na siya ng mahigit 40 milyong reais sa mga layuning panlipunan, palaging tahimik at nasa likod ng mga eksena. Lubos na tumahimik ang silid, umupo si Ricardo na parang rebulto, dinudurog ng bigat ng kanyang ginawa. Hindi lang siya ng insulto ng isang mayamang tao, pinahiya niya ang isang taong may dangal at napakalawak na kabutihang loob. Dahan-dahang lumapit si Marcelo kay Ricardo na nanginginig ang mga kamay habang naglakas loob na tumingala. Mr. Ricardo, sabi ni Marcelo, matatag ngunit mahinahon, kahapon sinabi mo sa akin na isa akong kahabag-habag na mahirap. Napuno ng luha ang mga mata ni Ricardo, bahagya siyang tumango, sobrang wasak para magsalita. At sa isang banda, patuloy ni Marcelo, hindi ka rin lubos na mali. Mahirap ako, mahirap sa kayabangan, mahirap sa pagmamataas, mahirap sa paghusga. Huminto siya sandali. Ngunit ikaw, Mr. Ricardo, mahirap sa mas seryosong bagay. Mahirap sa empatiya, mahirap sa paggalang, mahirap sa kababaang loob. Bumigay si Ricardo, umalpas ang luha sa kanyang mukha habang hindi niya nakinaya ang bigat ng pagkakamali. Pasensya na, bulong niya. Hindi ko alam. Hindi mo alam ano? Mahinahong tanong ni Marcelo, na ang lahat ng tao ay nararapat igalang, kahit ano pa ang anyo, na libre ang kabutihan? Nanatiling tahimik si Rosa, saksi sa masakit ngunit kinakailangang pagharap sa katotohanan. Hindi pinapahiya si Ricardo sa publiko gaya ng ginawa niya kay Marcelo. Mas malalim ito. Ito ay pagbabago. Tumingin si Nelson Lopez sa tablet at nagsalita. Mr. Marcelo, gaya ng inyong kahilingan, handa na ang proposal para ilipat ang lahat ng inyong investments. Kapag kinumpirma ninyo, sisimulan namin ngayon. Napakurap si Rosa. Lahat? Opo, Direktor, kumpirma ni Dr. Fernando. May mga account si Mr. Marcelo sa 17 iba't ibang bangko. Nais niyang ilipat ang lahat sa Bangko Progreso Nacional sa isang kondisyon na tratuhin siya ng may parehong dignidad na nararapat sa sinumang kliyente. Napagtanto ni Rosa na ito na ang pinakamalaking account sa kasaysayan ng bangko. Ang fees at commissions pa lang ay kayang baguhin ang buong resulta ng taon. Si Ricardo, umiiyak pa rin, ay nagawang itaas ang ulo. Pagkatapos ng ginawa ko, bakit makikipagnegosyo pa rin kayo sa amin? Tumingin si Marcelo sa kanya na may kakaibang halo ng awa at lakas dahil naniniwala si Monica sa second chances. Naniniwala siyang pwedeng magbago ang tao at ang mga pagkakamali ay pwedeng maging turning point. Ngunit ikaw ang pipili. Lumapit siya at ipinatong ang kamay sa balikat ni Ricardo. Ang tunay na tanong, handa ka na bang magbago? At pagkatapos, may hindi inaasahan ang nangyari. Dahan-dahang tumayo si Ricardo sa kalumuhod. Pakiusap, Mr. Marcelo, humahagulgol siya. Humihingi ako ng kapatawaran, mayabang ako, mapanghusga, malupit,
Kung bibigyan ninyo ako ng pangalawang pagkakataon, nangangako akong magiging mas mabuting tao. Kahit si Rosa ay naantig. Kumislap ang kanyang mga mata sa damdamin. Hindi pa siya nakakita ng ganito katapat na paghingi ng tawad. Yumuko si Marcelo at tinulungan si Ricardo na tumayo gamit ang dalawang kamay. Tumayo ka, Mr. Ricardo. Hindi natin itinatayo ang dignidad sa pagluhod. Itinatayo natin ito sa pagtayo at pagpili na maging mas mabuti. Umupo si Ricardo sa kanyang mesa, ngunit lubos nang nagbago ang atmosfera sa paligid niya. Kumalat sa buong bangko ang balita tungkol sa insidente kay Marcelo Santos. Ngayon, tuwing may dumaraan sa kanyang opisina, ramdam niya ang kanilang paghusga. Pumasok si Marina na seryoso ang mukha. Ricardo, nais kang kausapin ng National Board. Ngayon na. Bumagsak ang kanyang loob. Sa 2 linggo mula nang mangyari ang di malilimutang pulong na iyon, sinikap ni Ricardo na bumawi, nagtrabaho ng mahahabang oras, tinrato ang bawat kliyente ng may paggalang, at ginawa ang lahat upang patunayang nagbago siya. Ngunit ngayon, narito na ang mga kahihinatnan. Pumasok siya sa boardroom sa pinakamataas na palapag kung saan nakaupo ang 5 executive sa paligid ng isang malaking mesa na yari sa mahogany, naghihintay sa katahimikan. Sa gitna ng mahabang mesa ay may makapal na folder na may iisang pangalang nakaimprenta ng malaki sa harap. Ricardo Peralta. Nang makita iyon, parang may malamig na dumaloy sa katawan ni Ricardo. Agad niyang nakilala ang lalaking nakaupo sa dulo ng mesa, si Carlos Paco Torres, ang CEO ng bangko. Isang mahigpit at diretsong leader, kilala sa hindi pagpapalampas sa anumang bagay na makasisira sa reputasyon ng institusyon. Umupo ka, Ricardo, sabi ni Carlos Paco, matalim ang boses na parang kutsilyo. May seryoso tayong usapin. Dahan-dahang umupo si Ricardo, bahagyang nanginginig ang mga kamay. Ramdam niya na unti-unting gumuguho ang kanyang karera sa harap ng kanyang mga mata. Sa mahigit 25 taon ko sa pamumuno ng malalaking institusyong pinansyal, panimula ni Carlos Paco, hindi pa ako nakakita ng ganito kalalang kaso ng propesyonal na paglabag. Binuksan niya ang folder at nagsimulang magbasa ng malakas. Pinahiya sa publiko ang isang potensyal na kliyente, hinusgahan ng tao base sa anyo, nilabag ang bawat pulisya sa customer service na pinanghahawakan natin. At ang pinakamasahol, halos nawala sa atin ang maaaring maging pinakamalaking private account sa kasaysayan ng bangko. Bawat pangungusap ay tumatama kay Ricardo na parang suntok. Yumuko siya sa hiya. Mr. Carlos Paco, sinubukan niyang magsalita, nanginginig ang boses. Naiintindihan ko po kung gaano ito kaseryoso, pero ano? Singal ng CEO, sabay sara ng malakas sa folder. Tinawag mong kahabag-habag na mahirap ang isang lalaking nagkakahalaga ng 213 milyong reais sa harap ng mahigit 20 ng saksi. Hindi lang iyan pagkakamali, sakuna iyan. Bago pa makasagot si Ricardo, nagsalita ang isa pang executive. Si Jocelyn Romero, ang HR director, ay tinitigan siya ng malamig. May mas malala pa, sabi niya. May isang customer na nag-record ng buong insidente. Ang video na iyon ay may mahigit 2 milyong views na ngayon sa social media. Napakalaki ng pinsala sa ating imahe. Bumagsak ang puso ni Ricardo. May video. Iniikot ni Jocelyn ang tablet patungo sa kanya. Tumugtog ang video. Malakas at malinaw ang boses ni Ricardo. Isa kang kahabag-habag na mahirap. Matalas ang kuha, hindi mapagkakamalian ng tunog at ang bugso ng galit na komento online ay nagsasalita para sa sarili nito. May mahigit 15,000 komento, sabi ni Jocelyn. 78% ay negatibo. Nagsasara ng account ang mga kliyente. Ginagamit ng mga katunggaling bangko ang video sa kanilang mga kampanya. Ito ay krisis na hindi pa natin naranasan.
Nanindig si Carlos Paco at naglakad patungo sa bintana, nakatalikod sa silid. Hindi mo lang ininsulto ang isang milyonaryong kliyente, Ricardo. Naging mukha ka ng lahat ng maling serbisyo sa customer sa bansang ito. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Rosa, tensyonado ang mukha. Paumanhin sa pag-abala, ngunit kailangan kong ipaalam ang isang agarang bagay tungkol kay Mr. Marcelo Santos. Agad lumingon si Carlos Paco. Inurong ba niya ang alok niyang ilipat ang mga ari-arian niya sa atin? Hindi, sagot ni Rosa. Sa katunayan, kabaligtaran, may inihain siyang proposal, isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Nabigla ang silid sa katahimikan. Gusto niyang makausap si Ricardo, harapan, at may tiyak siyang alok na may kaugnayan sa magiging kinabukasan ni Ricardo dito. Kumurap si Ricardo, hindi makapaniwala. May proposal siya para sa akin. Oo, sabi ni Rosa, hindi siya tulad ng kahit sinong nakilala ko. Kahit matapos ang lahat, naniniwala pa rin siya na pwedeng magbago ang tao. Umupo muli si Carlos Paco, ngayon ay interesado. Sinabi ba niya kung anong klase ng proposal? Hindi. Sinabi niyang ipapaliwanag niya ng personal. Ngunit nakasalalay ito sa katapatan ni Ricardo at sa kanyang kagustuhang lumago. Tinaas ni Jocelyn ang kilay. At naniniwala ka bang karapat-dapat ka pa sa isa pang pagkakataon pagkatapos ng ginawa mo? Matagal na nanahimik si Ricardo, naalala niya ang walang katapusang gabi na paulit-ulit niyang iniisip ang sandaling iyon. Ang hiya, ang pagsisisi, ang publikong kahihiyan na ngayon siya ang may sala. Hindi, sagot niya sa wakas, basag ang boses. Hindi ko iniisip na karapat-dapat ako. Ang ginawa ko ay malupit at hindi mapapatawad. Hinusgahan ko ang isang mabuting tao batay sa damit, hindi sa ugali. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Pero kung handang magbigay si Mr. Marcelo ng pangalawang pagkakataon, ibibigay ko ang lahat para patunayan na kaya kong maging mas mabuti kaysa sa dati. Matamang pinagmasdan siya ni Carlos Paco. Sa tagal ng kanyang karera, marami na siyang nakitang empleyadong sinusubukang iligtas ang sarili gamit ang mga palusot. Ngunit tila totoo ang pagsisisi ni Ricardo. Sige, sabi ng CEO matapos ang mahabang katahimikan. Makikipagkita ka kay Mr. Marcelo, ngunit makinig ka ng mabuti, ito na ang huli mong pagkakataon. Kapag binigo mo siya ulit, hindi ka na kailanman makakapagtrabaho sa industriyang ito. Sa sandaling iyon, pumasok muli si Marina. Paumanhin po, kakarating lang po ni Mr. Marcelo Santos, naghihintay siya sa main lobby. Sa lobby, kumunot ang noo ni Carlos Paco. Bakit hindi siya dinala sa VIP suite? Siya po ang humiling na maghintay kung saan nangyari ang insidente, paliwanag ni Marina. Sabi niya, gusto niyang may makasaksi sa mangyayari ngayon. Dumaan ang alon ng tensyon sa silid. Humarap si Carlos Paco kay Ricardo. Umalis ka. Manunood kami sa mga kamera. Ang susunod na mangyayari ay hindi lang magtatakda ng kinabukasan mo. Maaaring ito rin ang magtakda ng kinabukasan ng buong institusyong ito. Tumayo si Ricardo, nanginginig ang mga tuhod. Para siyang naglalakad patungo sa sariling hatol. Nakatayo si Marcelo sa eksaktong lugar kung saan siya pinahiya 2 linggo ang nakalipas. Ngunit ngayon, iba na ang atmosfera. Hindi na siya nag-iisa. Nasa tabi niya sina Dr. Fernando at Nelson Lopez kasama ang iba pang hindi kilala ni Ricardo. Habang papalapit si Ricardo, nakita niyang may naipong mga tao. Mga kliyente, staff, pati mga taong galing sa labas, nakatingin. Marami ang nagre-record sa kanilang telepono. Mr. Marcelo, mahinang sabi ni Ricardo, huminto ilang hakbang ang layo. Gusto ninyo po akong makausap? Lumingon si Marcelo, nagtagpo ang kanilang mga mata,
kalmado ngunit makapangyarihan. Kahit suot pa rin niya ang parehong payak na damit, nangingibabaw ang kanyang presensya. "Oh, Mr. Ricardo," sabi niya sa matatag na boses, "may nais akong ipanukala, ngunit bago iyon may tanong ako." Tumahimik ang paligid. "Sa nakalipas na 2 linggo, nagkaroon ka ng oras para mag-isip. Magnilay sa ginawa mo, kaya sabihin mo sa akin, ano ang natutunan mo?" Bumigat ang sandali sa balikat ni Ricardo. Naghintay ang lahat sa kanyang sagot. "Opo, Mr. Marcelo," panimula niya, nanginginig ang boses sa katapatan. "Natutunan ko na ang pagiging mahirap ay walang kinalaman sa pera. Ang tunay na kahirapan ay kakulangan sa malasakit, kakulangan sa kababaang loob." Huminga siya ng malalim. "Natutunan ko na ang paghusga sa tao batay sa anyo ay hindi lang mali. Hindi ito makatao. Inaalisan nito ang tao ng dignidad. At iyon ang ginawa ko sa inyo." Marahang tumango si Marcelo, tila nag-iisip ng malalim. "At ano pa?" Napakalunok ng mabigat si Ricardo, puno na ng luha ang kanyang mga mata. "Nauunawaan ko na," sabi niya, nanginginig ang boses, "na ang tunay na mayaman ay ang taong nagpapayaman sa buhay ng iba. Gaya ng ginawa ninyo, tahimik, walang hinihinging pagkilala." At noong araw na iyon, sa kabila ng lahat ng titulo at katayuan ko, ako ang tunay na mahirap. Bumagsak sa napakalalim na katahimikan ang buong lobby ng Bangko Progreso Nasyonal. Tila maririnig mo na ang tibok ng puso. 12 ng tao ang nakapirmi, mga kliyente, empleyado, pati mga estrangherong nagtipon mula sa kalsada, saksi sa isang sandaling mula sa komprontasyon ay naging isang bagay na hindi malilimutan. Nakaangat ang mga telepono, kinukunan ng bawat segundo, ramdam ng lahat na may mahalagang bagay na nagaganap. Tahimik na pinanood ni Marcelo si Ricardo. Ang kanyang kalmadong titig ay tila binabasa ang bawat detalye sa mukha ni Ricardo. Pagkatapos ng mahabang sandali, nagsalita si Marcelo. "Mr. Ricardo," mahinahon niyang sabi, "may alok ako sa iyo, pero hindi ito ang inaasahan ng mga tao." Pinunasan ni Ricardo ang kanyang mukha, pilit na kumakalma. "Isang alok?" ulit niya. "Oo," sagot ni Marcelo, matatag ngunit mariin ang tinig. "Gusto kitang alukin ng trabaho." May mga napasinghap sa paligid, kumalat ang bulungan, nagtinginan ang mga tao sa gulat. Sa itaas na palapag, nakatitig sina Rosa at ang pamunuan ng bangko sa mga monitor ng seguridad, walang masabi. "Isang trabaho?" ulit ni Ricardo, hindi makapaniwala. "Pero nagtatrabaho na ako rito sa bangko." "Hindi na," may mahigpit na boses na nagmula sa likod niya. Pumasok si Carlos Paco at lumapit sa grupo. Seryoso ang tono. "Ricardo, opisyal nang nagpasya ang board. Epektibo ngayong araw, tanggal ka na sa posisyon mo." Parang martilyong bumagsak ang mga salita. Alam ni Ricardo na darating iyon, pero marinig iyon, lalo na sa harap ng maraming tao, ay nakadurog. Humarap si Carlos kay Marcelo. "Ngunit kung may nais ipanukala si Mr. Santos, naniniwala akong dapat nating marinig ito." Tumango si Marcelo, saka muling hinarap si Ricardo. "Sa mga nakaraang araw, pinag-isipan ko ng malalim ang nangyari sa atin," panimula niya. "May napagtanto ako, madaling magsalita, pero ang tunay na pagbabago, ang tunay na pagbabagong loob, nagmumula sa gawa." Tumingin siya sa mga tao, saka bumalik ang tingin kay Ricardo. "Kaya ito ang alok ko. Sumama ka at magtrabaho sa akin, sa bukid ko, sa loob ng 3 buwan. Maglilingkod ka sa mga taong tulad ko, mga taong minsan ay maaaring minamaliit mo, at kung mapapatunayan mo sa pamamagitan ng mga kilos mo na tunay kang nagbago, tutulungan kitang itayo muli ang karera mo." Sumunod ang isang sabayang katahimikan, walang nakaasahan nito. Nakatitig si Ricardo kay Marcelo, tuliro. "Gusto ninyong magtrabaho ako sa bukid ninyo?" tanong niya. "Eksakto," sagot ni Marcelo, unti-unting ngumiti. "May pinapatakbo akong microcredit program na sumusuporta sa mga lokal na magsasaka,
Mga tapat at masisipag na taong kailangan lang ng kaunting tulong para mapabuti ang kanilang buhay. Lumapit si Nelson Lopez, nakatayo malapit at itinaas ang isang folder. Mr. Ricardo, paliwanag ni Nelson, hindi nabanggit ni Mr. Marcelo na ang Rural Microcredit Initiative niya ay nakatulong na sa mahigit 500 pamilyang magsasaka. Ito'y isang reguladong operasyon kinikilala ng Central Bank. Idinagdag ni Dr. Fernando at hindi lang ito makabuluhan, kumikita rin. Napagtanto ni Mr. Marcelo na ang pagpapautang sa mga tapat na tao, kahit kaunti lang ang mayroon, ay isa sa pinakamatatag at pinakakapaki-pakinabang na uri ng pamumuhunan. Tumingin si Marcelo sa mga mata ni Ricardo. Kaya sabihin mo sa akin, kaya mo bang tratuhin ang isang magsasakang nangangailangan ng ilang libong reais nang may kaparehong paggalang na ibibigay mo sa isang milyonaryo? Kaya mo ba silang pakinggan, intindihin ang kanilang hirap at igalang ang kanilang dignidad? Tahimik na tumayo si Ricardo, hinayaan ang tanong na lumubog. Alam niyang hindi lang ito tungkol sa bagong trabaho. Tungkol ito sa kung anong uri ng lalaki ang magiging siya. Mr. Marcelo, tanong niya, pagkatapos ng pagtrato ko sa inyo, bakit ninyo pa ako bibigyan ng pagkakataong ito? Marahan, ngunit napakalakas ng dating ng sagot ni Marcelo. Dahil palaging sinasabi ng asawa kong si Monica, ang mga mukhang pinakamayabang, kadalasan ay sila rin ang pinakatakot. At minsan, ang mga taong pinakamasamang kumilos ay sila rin ang pinakanangangailangan ng pagkakataong muling matagpuan ang sariling halaga. Lumapit siya kay Ricardo at ibinaba ang boses, sapat para mapalapit ang crowd sa pakikinig. Pero huwag kang magkakamali. Hindi ito magiging madali. Gigising ka ng alas 5 ng umaga para tumulong sa mga magsasakang nangangailangan ng pautang para sa binhi. Gugugulin mo ang mga araw mo sa pakikinig sa mga taong maaaring hindi nakatapos ng pag-aaral, pero may karunungang hindi kayang ituro ng kahit anong degree. Lalong tumatag ang tono ni Marcelo, makikita mo na ang isang amang nagpapakapagod sa ilalim ng araw para mapakain ang mga anak niya ay may dignidad na hindi kayang tumbasan ng kahit anong sweldo, na ang isang nag-iisang ina na nagtatanim ng gulay para buhayin ang pamilya niya ay mas karapat dapat igalang kaysa sa sinumang may suot na mamahaling suit. Hayagan ng umiiyak si Ricardo, pero hindi ito luha ng kahihiyan, luha ito ng pag-asa. Tinatanggap ko, sabi niya, nanginginig ang boses. Tinatanggap ko ang alok ninyo, Mr. Marcelo, at nanunumpa ako, hindi ko kayo bibiguin. Tinaas ni Marcelo ang kamay. Hindi pa ako tapos. Muling tumahimik ang lahat. May isa pang kondisyon, sabi niya. Ang buong paglalakbay mo, ang 3 buwang ito, ay kukunan at idodokumento. Lahat ng gagawin mo, lahat ng paglilingkuran mo, kung paano mo sila tratuhin, lahat ay ire-record. Naguluhan si Ricardo. Kukunan, bakit po? Ngumiti si Marcelo, isang makabuluhang ngiti. Dahil kung tunay kang magbabago, gagamitin natin ang documentary na iyon para magturo sa iba. Para patunayang posible ang pagbabago, na ang isang tao ay pwedeng madapa, magkamali, at bumangon pa rin bilang mas mabuting tao. Binuksan ni Dr. Fernando ang kanyang briefcase at inilabas ang isang kontrata. At kung matapos mo ang 3 buwan at maipakita ang tapat na paglago, dagdag niya, popundohan ni Mr. Marcelo ang paglulunsad ng sarili mong microcredit institution at ikaw ang magiging direktor. May mga napasinghap na naman sa paligid. Hindi lang ito pangalawang pagkakataon. Ito ay hinaharap. Isang pamana. Lumapit si Carlos Paco, halatang naantig. Mr. Marcelo, napakahanga nito. Inaalok ninyo siya ng landas na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Oo, sagot ni Marcelo. Dahil naniniwala ako na sa tamang oportunidad at sa tunay na hangaring magbago, kayang gumawa ng tao ng mga pambihirang bagay.
Sa sandaling iyon, isang batang babae mula sa crowd ang nagtaas ng kamay. Isa siyang journalism student na napadpad lang doon na bihag sa umiigting na kwento. Mr. Marcelo, tanong niya, bakit ninyo ito ginagawa? Pagkatapos ng lahat, bakit hindi na lang kayo umalis at kalimutan? Lahat ay napalapit, naghihintay sa sagot. Tumingin si Marcelo sa kanya saka sa paligid at bumaling muli kay Ricardo. Bakit? Ulit niya matatag at puno ng katotohanan. Dahil kapag marami kang mayroon, ang responsibilidad mo ay hindi lang magbigay ng pera, kundi lumikha ng pagkakataon para lumago ang iba. Humarap siya kay Ricardo at marahang sinabi, at minsan ang pinakamalaking balik ng isang investment ay hindi nasusukat sa numero, kundi sa tao. Nagkamali ng malaki ang lalaking ito, pero hindi siya masamang tao. Isa siyang taong hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong matutunan kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. Humarap si Marcelo sa buong karamihan. Ilang beses na ba tayong humusga sa isang tao dahil sa kanyang anyo? Ilan sa atin ang nagkaroon ng pagkiling laban sa mas simpleng tao? Ilan sa atin ang nawalan ng pagkakataong makilala ang mga pambihirang tao dahil hinayaan nating malinlang tayo ng panlabas na anyo? Ganap ang katahimikan sa mga tao. Ibinaba nila ang mga telepono, itinigil ang pagre-record upang tunay na makinig sa malalim na mensaheng inihahatid ni Marcelo. Ang kaibahan, patuloy ni Marcelo, ay nahuli si Mr. Ricardo sa mismong ginagawa niya. Pero tayong lahat, sa isang punto ng buhay natin, naging Ricardo rin. Ang tunay na tanong, ano ang gagawin natin kapag napagtanto natin ang mga pagkakamali natin? Lumapit si Ricardo kay Marcelo at iniunat ang kanyang kamay. Mr. Marcelo, buong-buo kong tinatanggap ang inyong alok, bawat termino, bawat kondisyon. At higit pa roon, ipinapangako kong gagamitin ko ang pagkakataong ito hindi lamang upang baguhin ang buhay ko, kundi upang maging taong karapat-dapat sa tiwalang ibinibigay ninyo sa akin. Mahigpit na kinamayan ni Marcelo si Ricardo. Higit pa yon sa isang kamay, isa iyong kasunduan, isang pangako, isang bagong simula. Kung gayon napagpasyahan na, sabi ni Marcelo ng sapat ang lakas para marinig ng lahat. Mr. Ricardo, magsisimula ka sa Lunes, alas 5 ng umaga, sa Fazenda Santa Monica. Sumabog sa kusang palakpakan ng karamihan, may umiiyak, may iba namang nagre-record ng emosyonal na mensahe. Marami ang agad nag-post sa social media tungkol sa nasaksihan nila. Bumaba si Rosa mula sa mga opisina sa itaas at lumapit sa grupo. Mr. Marcelo, sabi niya, puno ng damdamin ng tinig. Sa lahat ng taon ko sa sistemang pinansyal, hindi pa ako nakakita ng ganitong uri ng kabutihang loob at karunungan. Mrs. Rosa, sagot ni Marcelo, ang tunay na pagiging mapagbigay ay hindi lamang pagbibigay ng pera sa mga nangangailangan, kundi pagbibigay ng oportunidad sa mga kailangang magbago. Habang naghahanda nang umalis si Marcelo sa bangko, lumapit muli ang journalism student na yon. Mr. Marcelo, isang huling tanong, ano po ang nais ninyong matutunan ng mga tao mula sa lahat ng ito? Huminto si Marcelo, nag-isip sandali at saka nagbigay ng sagot na uulit-ulitin ng milyon-milyon sa social media sa mga susunod na araw. Nais kong matutunan ng mga tao na ang tunay na yaman ay wala sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung ano ang ginagawa mo sa kung ano ang mayroon ka. At ang tunay na kahirapan ay hindi ang kakulangan ng pera, kundi ang kakulangan ng malasakit. Pagkasabi niyon, umalis si Marcelo Santos sa Bangko Progreso Nacional sa ikalawang pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, iniwan niya hindi lamang ang pangakong personal na pagbabago, kundi ang binhi ng pagbabagong makaaapekto sa libu-libong tao. Pagkalipas ng 3 buwan, sa isang maliwanag na umaga ng linggo, halos hindi na makilala ang Fazenda Santa Monica.
Ang dating simpleng tahimik na lugar ay naging entablado ng isang pambihirang pangyayari. Daan-daang tao ang nagtipon sa malaking bakuran ng ari-arian. Mga maliliit na magsasaka, kanilang mga pamilya, mga mamamahayag, kinatawan ng bangko at maging mga lokal na politiko, lahat ay dumating upang masaksihan ang tinatawag na ng marami na himala ng pagbabago. Sa gitna ng lahat ay nakatayo si Ricardo Peralta. Ngunit isa na siyang ganap na ibang tao kaysa sa mayabang na lalaking nagpahiya kay Marcelo ilang buwan na ang nakalipas. Ang mamahaling suit niya ay napalitan ng payak at praktikal na damit. Ang mga kamay niyang dati malalambot, ngayon may kalyo na mula sa tapat na paggawa. Ngunit ang pinakakapansin-pansing pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Dati may pagmamataas at lamig. Ngayon ay may liwanag ng kababaang loob at tunay na malasakit. Mrs. Maria, sabi ni Ricardo sa isang matandang babaeng kinakabahang hawak ang mga loan documents. Huwag po kayong mag-alala, mabibili ng anak ninyo ang traktora. At sigurado akong ang ani ngayong taon ang magiging pinakamaganda ninyong ani. Kinukunan ng isang documentary crew ang eksena na nag-record sa bawat araw ng pagbabago ni Ricardo. Ang nakunan nila ay hindi matatawaran. Isang lalaking muling isinilang sa pamamagitan ng tapat na pakikisalamuha sa mga simpleng tao at masisipag na manggagawa. Mr. Ricardo, tanong ng isang batang reporter mula sa lokal na istasyon ng telebisyon, paano ninyo ilalarawan ang 3 buwang ito? Huminto sandali si Ricardo, tumingin sa bakurang puno ng mga pamilyang nakilala niya at lubos na iginagalang. Iyon ang 3 pinakamahalagang buwan ng buhay ko, sabi niya, puno ng emosyon. Akala ko naintindihan ko ang mundo ng negosyo, na alam ko ang pera at tagumpay, pero wala pala akong alam tungkol sa tao. Wala akong alam tungkol sa tunay na dignidad. Itinuro niya si Mrs. Maria na mahiyain ngunit nakangiti sa tabi niya. Ang babaeng ito, si Mrs. Maria, mas marami pang itinuro sa akin tungkol sa pamamahala ng pera sa loob ng 15 minuto kaysa sa lahat ng degree ko sa universidad. Mag-isa niyang pinalalaki ang 5 apo. Inaalagaan ang hardin na nagpapakain sa kalahati ng kapitbahayan at hindi kailanman pumalya sa bayad sa loob ng 20 taon ng mga pautang. Nanginginig ang boses ni Ricardo at muntik ko nang mawala ang pagkakataong makilala ang mga taong tulad niya dahil sa hangal kong pagkiling at pagmamataas. Sa sandaling iyon, lumitaw si Marcelo Santos sa veranda ng bahay, pinagmamasda ng eksena sa payapang, ngiting naging tatak na niya. Kasama niya si Rosa Castillo at, nakakagulat, si Carlos Paco Torres, ang CEO ng Bangko Progreso Nacional. Mr. Ricardo, tawag ni Marcelo, maaari ka bang lumapit dito, pakiusap? Agad tumahimik ang mga tao. Alam ng lahat na ito ang sandaling magtatakda ng kinabukasan ni Ricardo. Ang sandaling titiyakin ni Marcelo kung totoo ang pagbabago. Lumakad si Ricardo patungo sa veranda, matatag ngunit magalang ang mga hakbang. Nang tumayo siya sa harap ni Marcelo, nagkatitigan sila ng diretsyo, ang mapagkumbabang magsasaka at ang nagbagong dating manager. Mr. Ricardo, sabi ni Marcelo nang sapat ang lakas para marinig ng lahat, 3 buwan na ang nakalipas, inalok kita ng pagkakataong magbago. Ngayon, kailangan kong itanong ang isang napakahalagang tanong. Ano ang natutunan mo? Huminga ng malalim si Ricardo. Alam niyang ang susunod niyang mga salita ang pinakamahalagang masasabi niya sa buong buhay niya. Mr. Marcelo, natutunan ko na buong buhay kong pinaghalo ang presyo at halaga. Alam ko ang presyo ng lahat, pero ang halaga ng wala. Humarap siya sa karamihan, lalong tumatag ang boses sa emosyon. Natutunan ko na ang isang lalaking tulad ni Mr. Antonio na nagtatrabaho ng 16 na oras kada araw para buhayin ang pamilya ay mas mahalaga kaysa sa sinumang Wall Street executive. Natutunan ko na si Mrs. Rosa na ni isang araw
ay walang formal na pag-aaral pero nagpalaki ng 7 tapat at masisipag na anak, ay mas marunong kaysa sa sinumang propesor sa unibersidad. Pumatak ang luha sa mukha ni Ricardo, ngunit nagpatuloy siya ng may paninindigan. Natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi ang mga zero sa bank account, kundi ang bilang ng mga taong matutulungan mo. Natutunan ko na ang paggalang ay hindi nabibili ng pera. Ito'y pinaghihirapan at pinatutunayan sa karakter. Marahang tumango si Marcelo, ngunit hindi pa tapos ang pagsusuri niya. At ano ang balak mong gawin sa mga natutunan mo? Balak kong ialay ang buhay ko sa pagiging tulay ng 2 mundo, sagot ni Ricardo nang walang pag-aalinlangan. Gusto kong gamitin ang lahat ng natutunan ko sa corporate world para tulungan ang mga simpleng tao tulad nila na magkaroon ng access sa mga oportunidad. Gusto kong ang bawat magsasaka, bawat maliit na negosyante, bawat pamilyang manggagawa ay tratuhin ng may kaparehong paggalang na ibinibigay sa isang milyonaryo. Sa sandaling yon, lumapit si Carlos Paco na may hawak na folder ng mga dokumento. Mr. Ricardo, sabi ng CEO, sa ngalan ng Bangko Progreso Nacional, nais kong magbigay ng opisyal na alok. Napigil ang hininga ng karamihan. Nais naming ialok sa inyo ang posisyon bilang Director of Financial Inclusion sa aming bangko na may tiyak na misyon, lumikha ng mga microcredit program sa buong estado. Ang inyong sweldo ay kapareho noong manager pa kayo, ngunit ang epekto ninyo ay 1,000 beses na mas malaki. Nabigla ang lahat sa alok, ngunit itinaas ni Marcelo ang kamay. Napakabuti niyan, Mr. Carlos Paco, ngunit may mas mabuting naghihintay kay Mr. Ricardo. Lumapit si Dr. Fernando na may dala pang mas makapal na folder. Mr. Ricardo, sabi ng abogado na nakangiti, gaya ng ipinangako, popondohan ni Mr. Marcelo ang sarili niyang institusyong pinansyal, panimulang kapital na 10 milyong reais upang itatag ang People's Bank na espesyalista sa rural at urban microcredit. Tumama ang epekto ng anunsyo ni Marcelo na parang isang malakas na kulog. Lumuluhod si Ricardo, nabibigatan at nalulula. Hirap ang kanyang isipan na iproseso ang bigat ng mga salitang binitiwan ni Marcelo. 10 milyon? Pabulong niyang sabi, hindi makapaniwala. Marahang yumuko si Marcelo at tinulungan siyang tumayo. Oo, sabi niya na may kalmadong ngiti, ngunit may isang kondisyon. Napatingin si Ricardo sa kanya, dilat ang mga mata. Huwag mong kakalimutan kung saan ka nanggaling, mahinahong wika ni Marcelo, at tratuhin mo ang bawat tao, gaano man sila kasimple sa paningin, na para bang sila ang pinakamahalagang tao sa mundo. Pagkatapos ay humarap si Marcelo sa karamihan na ngayoy lubos na tahimik, nakabitin sa bawat salita niya, dahil bawat tao ay ang pinakamahalagang tao sa mundo para sa isang tao. Ang isang bata, ang kanyang ina, ang buong mundo niya. Ang isang ina, ang kanyang anak, ang buong mundo niya. Ang isang asawa, ang kanyang kabiyak, ang buong mundo niya. Huminto siya sandali at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw na parang isang katotohanang matagal nang nakalimutan ng marami. Walang taong walang halaga. Mayroon lamang mga taong hindi kailanman nabigyan ng pagkakataong patunayan ng kanilang halaga. Sumabog ang labi sa damdamin, palakpakan, luha, yakapan, tawanan sa gitna ng pag-iyak. Nagkayakap ang mga tao, patuloy na kinukunan ng mga telepono ang eksena habang ito'y live na napapanood ng milyon-milyon. Ang nangyayari ay hindi na lamang balita, ito ay kasaysayan. Mahigpit na niyakap ni Ricardo si Marcelo, parang isang lalaking ibinalik ang kanyang kaluluwa. Paano ko kayo kailanman mapapasalamatan? Bulong niya sa gitna ng luha, sa pagbabalik sa akin ng aking pagkatao. Tiningnan siya ni Marcelo nang may kabutihang loob ng ngiti.
Ipagpatuloy mo, sabi niya, maging kung sino ka ngayon. Tulungan mong matagpuan ng iba ang natagpuan mo, maging Marcelo nila, ang taong nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Sa sandaling iyon, marahang lumapit ang isang TV reporter, hawak ang mikropono. Mr. Marcelo, tanong niya, anong mensahe ang nais ninyong iwan sa mundo mula sa sandaling ito? Tumingin si Marcelo diretso sa kamera, kalmado ngunit matatag ang tinig. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang para sa Brazil, kundi para sa lahat ng nanonood sa buong mundo. Huwag ninyong husgahan ang tao batay sa suot niya o sa sasakyang minamaneho niya, sabi niya. Igalang ninyo ang bawat tao ng dignidad na nararapat sa kanila dahil tao sila. Huminto siya sandali. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kung ano ang mayroon ka. Nasusukat ito sa kung ano ang ginagawa mo, sa kung ano ang mayroon ka. Sumulyap siya kay Ricardo. May bakas ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. At tandaan ninyo ito, hindi pa huli ang lahat para magbago. Hindi pa huli ang lahat para maging taong nakatakda kang maging. Habang lumulubog ang araw sa Fazenda Santa Monica noong linggong gabing iyon, may isang malalim na bagay ang naganap. Hindi lamang kay Ricardo Peralta na bumangon mula sa guho ng sarili niyang ego, kundi sa mga puso ng lahat ng nakasaksi yaong naroon mismo at ang milyon-milyong nanood mula sa malayo. Ang video ng araw na iyon ay naging pinakaibinahaging clip sa kasaysayan ng social media ng Brazil. Mahigit 50 milyong views sa loob lamang ng isang linggo. Ang hashtag na #NeverJudge ay sumabog sa iba't ibang plataporma, naging pandaigdigang simbolo ng pag-asa, pagtubos at dignidad ng tao, at pabalik sa bukid, malapit sa matandang punong mangga na itinanim noon ni Monica, tahimik na umupo si Marcelo Santos. May payapang ngiti sa kanyang mukha. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ipagmamalaki siya ni Monica. Magkasama nilang ginamit ang kanilang yaman hindi lamang upang pagandahin ang mga buhay, kundi upang baguhin ang mga puso. At patunayan na ang isang gawa ng biyaya ay kayang lumikha ng alon na makapagbabago sa mundo.